Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Patasod Attorney Claire Castro. Today is August 18, 2025 at kamusta ang ating audio mga ka-clear? Well, anyway, ang topic kasi natin dito yung madalas na nadidinig na natin. Pero at the time kasi wala ako nakikitang pruweba. Sinasabi kasi nila, yung mga naglilinis, no? Yung naatasa maglinis na ilan sa mga tupad beneficiaries, kumaga ito yung magiging obligasyon nila sa paglilinis ng kanilang lugar, pero susweldohan sila sa pamamagitan ng TUPAD program. Pero may nakapagsabi sa atin before na yung iba nagpapa-picture lang, pero hindi naman talaga sila naglilinis. Magpapakita lang sila at magpapa-video or picture na naglilinis sila, pero hindi naman talaga na nangyayari. So, ano ba talaga 'tong programa ng DOLE at ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr.? Tingnan nga po natin. Share po natin 'to. So, ang mangyayari dito mga ka-clear, ang tupad kasi, okay, ang tupad na programa ng DOLE, pagbibigay ng tulong dun sa mga nawalan ng trabaho at mabigyan sila pansamantala ng pagkakakitaan. Okay? Ito po, DOLE tupad beneficiaries, particularly those involved in cleaning and clearing jobs, are slated to receive their wages. So may sweldo po ito. Pinaglilinis po kayo, pinapaayos ang inyong lugar, pero may kapalit po itong sweldo. So, yun nga po ang tupad, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers program provides temporary employment and wages based on the regional minimum wage for various community-based projects, including cleaning and clearing activities. Ibig sabihin, hindi naman kayo malulugi eh. Kasi based naman ito sa regional minimum wage na ibibigay sa inyo para lang makapaglinis kayo at ayun yung kapalit. So, suswelduhan po kayo, yung tiwala ng gobyerno ibinibigay sa inyo ng buong buo, pero sa ilan sa ilan, hindi po natin 'to nilalahat. Pero sa ilan na para tila baga natutuwa pa na parang niloloko nila yung gobyerno at naiisahan nila yung gobyerno, samantalang sumusweldo sila. Hindi ba yun pagtatraidor na rin sa bansa natin? Unang-una po kasi, kahit nga dapat walang sweldo, nalilinis niyo yung lugar po ninyo eh. Unang-una, siyempre, dengue, di ba? Leptospirosis. Oh. Pag hindi natin malinis ang ating paligid, yan po yung magiging epekto. Baha. Di ba? Pero dahil gusto po kayong maging kapaki-pakinabang sa bansa natin, yan po na lang ang obligasyon po ninyo at may kapalit naman na sweldo. Sana pag-igihan nyo na po ang bawat trabaho na ibinibigay sa inyo. Dapat pinagbubutihan ninyo, maliit, malaki, delikadong trabaho, simpleng trabaho. Kung ano na iatas sa atin, pagbutihan na po natin. Kasi para na rin to sa inyo at para na rin sa mga manyo sa buhay. Kasi pag malinis ang paligid po ninyo, malaking tulong po ito sa bansa natin. Kung lahat nga po tayo maglilinis at hindi magtatapon ng basura kung saan-saan, baka nga po hindi tayo binabaha. Tulong-tulong po tayo. Ang Pangulo nga po ngayon, iniisa-isa yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong klaseng pagbaha. Pero hindi lang po kasi ito ang dapat eh. Kayo din po, lahat po tayo dapat tutulong dito para sa pagtapon ng basura sa tamang lugar. So ngayon po, ilan po ang pasusweldohan dito ng DOLE? Ilan po ang pasusweldohan dito ng gobyerno? Pero parang binabaliwala nyo yung inyong obligasyon, pero masaya kayo pag kumikita kayo. So tingnan po natin ito'y na-i-post lamang po. So, panoorin po natin 'to.
Kasi ito naman nabakan natin basura pa dyan, kompleto na natin. Okay, sorry. Kalibot naman kami kanina, kasarapan kami. Yeah, I saw ano you know from. Naman ako. Ayan pala yung nagawa din. Sino-sino na usap ko. Wala akong kamarin-marin. Hindi na mag-picture. Uy, dito na mag-picture. Dito lang tayo. Huwag kayo doon kasi ano lang. Doon nga yung magpipicture. Hindi naman kayo sa harap. Wala ka lang sa harap. Kasi doon na yung harap. Eman! Picture ka na yun na lang. Gawin ka muna namin taga-picture. Sino-sino na naupo. Ran, picture ka muna. Mayaman pala yun. Ay, na yung dating. Oo. Sabay. Hindi na balik na ngayon. Ito na po ang lang siya eh. Doon. Ito yun na. Meron no. Yung pula, alisin na nga yung pula. Kaya makadistor pula. Kanina kaya nakikita rin yan doon. Yung malagay. Goy, nung kagoy. Sige, goy. Balik na. Tignan mo yung lalim ha. Dito may basura. Tama may basura. Tao basura. Diba, mga ka-clear? Ito lang sa atin. Kung lahat yan, ilan sila? Hindi ko sila hinuhusgahan kasi ito lang yung picture. Ito lang yung video na nakita natin. Pero sabi nga natin, hindi lang sila yung nabalita. May nakapagsabi na sa atin ito. Pero mas lalo yatang lumalala ngayon. Hindi natin hinuhusgahan yung nakita natin. Pero nakita kasi natin na nagtapon pa sila ng basura, tapos sa kanila wawalisin, tapos ipapakita na naglinis sila. Sa dami po na sa dami po na nagwawalis, sa dami po na naglilinis. Siguro nga dapat sa dami po niya na pinapasweldohan ng dole, ng gobyerno, dapat malinis yung paligid natin. Tulong-tulong lang naman po ang pangangailangan natin dito eh. Hindi po ba? Di ba parang ang gobyerno, ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ibinibigay na po halos lahat yung kaya na ayuda na ibibigay sa inyo. At ang paglilista po ng mga tupad beneficiaries para po kahit papano guminhawa yung buhay po ninyo. Sana masuklian nyo naman din po para sa gobyerno, hindi na para sa mga leaders eh. Para na lang sa bansa. Parang masakit naman po siguro na gumagastos. Tandaan niyo po, ang ibinabayad po sa inyo, galing po sa tax ng bayan. Tax ng tao. Tax ng kapwa niyo Pilipino. Ang dami na po talagang ayuda na ibinibigay. Pero binibigay po yan para makatulong. Pero sana wag niyo naman pong biguin yung ating mga kababayan. Wag natin ding biguin yung gobyerno po natin na inaasahan kayo maglilinis at binigyan po kayo ng ganyan trabaho. Okay, sabihin natin, mahirap din naman maglinis, pero, tumbasan nyo naman po sana. Huwag naman po nyong lokohin. No? Di natin sinasabi yung nakita nating video ay nanloko Pero kung nangyayari po ito ng madalas, baka pwede nyo pong i-report sa DOLE. Kahit po sa barangay po ninyo, sana naman po, kahit yung barangay officials dito, pwede naman sigurong manduhan yung mga kababayan natin dyan, nasakop niya, na ito pa rin naman yung kanilang obligasyon para sa bayan. Total may sweldo naman po ito. Hindi po ba? So, ngayon nananawagan po tayo na bilang Pilipino, hindi po bilang Pilipino, kundi bilang isang mamamayan na ayusin natin yung ating bansa, kung ano yung trabaho po natin, tuparin natin na maayos. Nakakalungkot po kasi na parang tayo pa mismo ang nanloloko sa ating bayan, na kahit anong gawin na iangat kayo. Diba? Iangat tayong lahat sa pamamagitan ng mga ayudang ito. Pero parang ang naibababa ng iilan. Sana magpursige po tayo lahat. Sana magsilbing aral po ito sa lahat, sa ating lahat.
na ang bawat kilos po natin ay para hindi lang pansarili. Huwag natin isipin yung sarili natin. Para sa kapwa na lang natin at para sa bayan. Although ito po ay naibigay ko na po sa director po ng DOLE para po ito ay ma-check kung saan po itong lugar na to. At kayo po sa mga barangay officials, kayo na rin po ang tumulong sa inyong mga kababayan na tupad beneficiaries na siyang may obligasyon po na maglinis sa inyong lugar, na ayusin po ang kanilang obligasyon at ang kanilang trabaho. Katulad ng sinabi natin, ito ay pagbibigay tulong sa mga kababayan natin na nawala sa trabaho. Kumbaga, pamatid gutom ba? Para habang naghahanap sila ng permanenteng trabaho, may pagkukunan sila ng kanilang panggastos para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pero kapag hindi nyo tinupad, no, ang inyong trabaho, maaari kasi kayong makasuhan. Maaari kayong makasuhan dito. Unang-una, obligasyon nyo kasi. Tatanggap kayo ng sweldo, pero meron dong kasamang pagtatrabaho on your part. So, paano kayo magbibigay ng ebidensya na kayo nagtrabaho? Yung iba, may daily time record. Or any document na magpapakita na kayo nagtrabaho. Pwedeng photographic documentation ng tupad activities. Pero syempre, kailangan ma-verify to kung yung ginagawa nyo ay totoo o panloloko lang. So, kapag ito ay hindi nyo natupad dahil nagpa-picture lang kayo, nag-video lang kayo, pero niloloko nyo lang yung gobyerno, malaki itong panloloko. Damay rin dito ang project coordinators. Dahil parang tinotolerate nila ang panloloko sa gobyerno. So, maaari ding makasuhan ng falsification of reports or submission of inaccurate information. So, katulad nga ng sinabi natin, tumanggap kayo ng bayad, niloko niyo yung gobyerno, fraud yan. Fraud against the government yan. Pwedeng estafa. Pwede din na falsification of documents and other forms of deceit. Panloloko. So, pati yung mga kasabwat nyo ng mga public officials maaaring madamay ng violation against Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA 3019. So, maliban dyan, syempre ayaw nyo naman makasuhan. Pero mas importante kasi, makatulong kayo sa bayan at sa mga kababayan natin. Huwag nyo nang isipin makapanloko at makaisa sa gobyerno. Ang trabaho nyo, hindi lang para sa inyo. Para sa bansa yan. So, sana pakaisipin nyo yan. Hindi ba? So, hanggang dyan lang po muna. At alamin na lang po natin kung sana po makarating din sa iba na mga tupad beneficiary. Sabi ko nga po, ilan lang naman po ito. Marami naman po ayos ang trabaho. Pero magsilbi po sana itong aral na rin sa atin lahat na wag natin lokohin ang ating gobyerno. Kasi nagtitiwala po sila sa atin. So, dyan lang po muna. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Caso, papaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.